Hey guys, it's Harriet, and I'm here to give you the whole bold, and nothing but the bold. And yes, today we are going to take a look at two recent short mature scenes in TV shows or in streaming services. One is sa Batang Quiapo at yung other one is on the Invincible cartoon na pinapalabas sa Amazon Prime. So, we all like this video, paki-subscribe na lang sa channel, hit that bell icon. This is your boy, Harriet, giving you bold review. Okay. So, unahin natin si Batang Quiapo. Yan. So, this is a scene ni Fatima sa ni Miguelito Guerrero. So, Miguelito Guerrero is played by Jake Cuenca na for dude, medyo babae ang kanyang boses eh. So, yung ano, paano ko ba imimimik yung boses ni Jake Cuenca? Ikaw na bahala dyan, Pablo. Yung ganun. Ikaw na bahala dyan. Para siyang bakla eh. Well, I don't think he's gay. Pero alam ko meron siyang mga eksena na boy to boy siya eh. Like dun sa My Father, Myself, kung saan nakipagtalik siya dun sa sa adopted son niya na tapos jowa niya yung true dad ng adopted son niya. Like what? Okay. So si Fatima dito kasi ay played by Andrea Brillantes. I think the main reason kaya medyo tawag doon, medyo hype up ito is because this is like first time na nag-daring scene si Andrea Brillantes. And to quote the word daring is such a reach. Because I don't know, I'm not here to downplay yung kanyang ginawa dito, but it seems very protected naman siya sa eksena with Jake Cuenca. Okay, so nabaril kasi yung kuya ni Fatima Benito, yung karakter ni Andre Villantes, sa puso. Tapos wala siyang pera. So para magkapera siya na desisyonan niya maging panandali ang aliw ni Congressman Miguelito Guerrero. Tapos ang kanyang pimp dito ay si Negi. Yung sa Rainbow Rumble. Si Negi yun. So para magkaroon siya ng quick buck, kailangan binenta niya yung laman niya kay Congressman. Okay, so sa hotel. So she put on a skimpy lingerie. Yung medyo lace driven. Tapos ang laki malaki yung bra eh. Malaki yung bra. Alam ko naman gifted si Andrea Brillantes eh, pero malaki rin yung padding eh. Malaki rin yung padding ng bra eh. Kung okay lang, kung malaki yung bra, okay lang eh. Pero may padding kasi. So, yun. Sexy naman yung pasok niya dito. Tapos nakamaskara pa. And then, ando si Miguelito Guerrero, naka-bathtub. Tapos tinitigan niya si Fatima. And then si Fatima, lumusong na sa bathtub. Tapos naghalikan sila. All this was parang dramatic yung music, yung yung medyo yung medyo ganun sexual as black and white pa ata yung grain nung pagtatalik nila, and then they kiss, and then jump cut. This scene is also a lot of jump cut. Parang si Jake pa nga nagbigay ng weirdong smile eh. Pakita ko ko nga yung smile mamaya. Yung gawin kong thumbnail. So nagpakita ng weird na smile itong si Jake Cuenca. Yun, nagalikan sila. Walang dila. Okay, so malambot lang na kiss. Okay? So protektado naman to eh. I'm not sure bakit hinight nila, wow, magde-daring scene na si Andrea. Tapos sinabi pa nga, may nakita pa akong isang comment eh. Talo pa daw ng scene na to ang elevator lady ng Viva Max. My guy, elevator lady is pretty much more daring than this. Okay? I'm pretty sure kasi pinapalabas to sa YouTube, kaya yung medyo limited. Pero isipin nyo kung yung Batang Quiapo na sa Netflix Tapos mga ganito eksena, edi siguro yung siguro mas matindi pa yung eksena makukuha natin kay Miss Blight. Okay, Blight kasi yung
kanyang IG handler, si Andrea Brillantes Blight, B-L-Y-T-H-E. Okay, so ako yung bathtub, ano sila, nasagaligan ulit sila sa kama, and then tapos na. O yun, walang pumping. Di ko alam kung walang necking, pero parang wala eh. Parang hinalikan lang sa leeg, tapos hindi na, ano. Yung necking kasi parang, gaganon ka sa leeg, di ba? So yeah. Tapos, yeah, pinakita ko ganito. Tapos umiiyak si Andrea, si Fatima, kasi binentay niya yung laman niya. Binigyan pera ni Jake Cuenca, malaki-laki, hinap na para, ano, para sustentohan yung kanyang kuya. And then, kinupitan pa siya ni Negi. So, mali ba kasi kay Fatima, binigyan niya rin yung pimp. Binigyan ni Miguelito Guerrero ng 50,000 government money. Kongresista siya eh. So 50,000 kay Negi. Si Negi kinupit yung 48k, binigay yung 12k sa kay Fatima. Eh ayun. Umuwi kagad si Fatima, pas tumawag sa kanyang nanay niya, patay na yung kuya niya. So nawala yung virginity card ni Fatima dito. And yeah, that's like it. So ayun yung hype. At hindi ko alam. Daring scene. I'm pretty sure protektado dito si Andrea. Okay? This is much more protected than the most protected BMX movie. Yung mga pelikula nila Kylie Versosa. Oh. Mga pelikula ni Frankie Russell, yun, mga protektado yung mga yun, hindi nagpapakita ng dibdib. Pero nagpapakita ng puwit. Di ba? Dito, wala eh. Alam ko, bathtub lang eh. Bathtub, sobrang close up pa yung shot. Sobrang close up. Close na close. Like, akala mo, probinsyano yung pinapanood mo, hindi Batang Quiapo. Yeah. So, all in all, was it worth the hype? Was it worth the 500,000 gooners watching the stream? Would I even jerk off to this? I don't know. It's you decide. Pero ako, hindi ito ang panandaliang aliw na to. Okay? So ayun. Well, up next, we'll be reviewing Invincible. So, ayun, Invincible. I only watched season 1. Hindi ko na napanood season 2, season 3 kasi yung minumod kong streamer sa Twitch, si Box2. So, yeah, twitch.tv/Box2. He decided to stream Invincible. Dinecide niya i-stream Invincible. Season finale at season 3 episode 8. Tapos, meron dito matanda. Hindi si Omniman. Conquest ata yung pangalan. Meron siyang gauntlet. Hirap na hirap si Invincible talunin. Tumating yung kapatid niya. May anak ata si Omniman sa ibang babae. Mas patay na ata si Omniman. Hindi ko alam. Mukhang patay na. Ayun. Then, si Atom Eve na Zenkai boost kasi binugbog. Bugbog sarado sa Atom Eve. Gumaling. Tapos sumugod siya kay Conquest. Binugbog. Kita yung bituka. Parang namamatay na. Then, she got Zenkai boost. Naging Gwen Tennyson siya. Yung forma ni Gwen Tennyson. And then, ayun. Natalo nila si Conquest. Okay? So, I'm not going to review yung nangyari, yung outcome. So, basically, hindi sinunog yung katawan ni Conquest, kinip siya ni Cecil. Si Cecil yung parang Nick Fury ng Invincible Universe. So, ayun. Kinip niya yung katawan niya para gawing reanimin. So, may plot pa for season 4. Pero ang nangyari dito, patay na ata si Rexplode. Siya yung sumasabog na guy sa Invincible season 1. So, ayun, namatay siya. Suicide effort laban kay unalive effort, laban kay Conquest kaso nag-fail. Niluksa siya and then ex kasi ni Atom Eve yun. Pero alam ko nagde-date na sila ni Mark or ni Invincible dito sa season na to. Pero syempre ex niya eh. First niya. Never forget your first, di ba? First love. Yun. Then they decide to end the day after magluksa into this segs. So umuwi si Invincible si Atom Eve sa bahay ni Mark or ni Atom Eve. Hindi, bahay ni Mark yun. Bahay ni Invincible. Alam ko kasi si Atom Eve tumutuloy, may sarili siyang tahanan eh. So, andun. Tapos, biglang naghalikan sila. Tapos, biglang naghubad si Atom Eve
nag-blush si Invincible, as inalis ni Atom Eve yung pang ibaba niya. Ayun. Tapos, si Atom Eve kasi kaya niya i-manipulate yung atom element, yung atomic structure. So, ginamit niya yun para hubarin si Invincible, si Mark. Di ko alam ba't di niya ginamit sa sarili niya yun, pero siguro nagpapaakit eh. Yun. And then, nagalikan sila. And then, humiga. And then, ayun. Nag-zoom, pinan out yung camera sa damit ni Invincible. Tapos may mga atom com or something. Yeah. Ito naman kasing story to is just parang climax ng, no pun intended, yung romance ni Atom Eve sa ni Invincible. Pero I think mas daring pa to kaysa kay Andrea eh.